Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paulito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome sa ating time in the Word, and that is the Word of God. At as always, we begin our time in the Word with thanksgiving sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. Una sa lahat, sa kaligtasan na Kanyang pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And as we have studied at nakita natin sa salita ng Panginoon mula sa simula hanggang sa dulo, all of salvation is by God's grace. Biyaya lamang ng Panginoon. We are not worthy of anything. Even from God's election from eternity past unto glorification, eternity with Christ. Yan ho ay ang bahagi ng ating kaligtasan, and all of that ay biyaya lamang ng Panginoon. So purihin ang Diyos sa napakadakilang kaligtasan na meron tayo na mga Kristiyano sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. And add to that, not just our salvation, kung hindi nandun pa ang mga palagian niyang pagsusupply ng ating mga pangangailangan in every area, be it spiritually, materially, physically. Nandun ho lahat ang patuloy na biyaya ng Panginoon. And if we are and walang tao, and believers are not exempted from pain, troubles, and problems. Pero kung ano man yung ating mga kalagayan, anuman yung problema, kabigatan, kabagabagan na atin hong sitwasyon ngayon, well, isang bagay ang sigurado, mas mainam pa rin ang kalagayan natin kumpara sa iba. What I mean is, meron pa rin mas mahirap ang kalagayan kaysa sa atin, at itong mas mabuti nating kalagayan, and compared to others, napakabuti nating kalagayan, ay hindi pa rin tayo karapat-dapat. So again, purihin ng Diyos sa mga biyaya niya na ito. Bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, and we will continue our series ng mga marka ng tunay na Kristiyano. But before that, a few announcements and reminders. Mga kapatid, patuloy ho tayong mag-pray para sa ating mga gawain, particularly ang ating gawain sa Sunday. Pray ho natin ang ating Sunday School, at nagpapatuloy ho ang ating pag-aaral about the attributes of God. So, and I pray and hope na ito'y nagiging blessing sa ating mga kapatiran, na mas nakikilala natin ang ating Diyos na sinasamba, at ito'y nagtutulak sa mas kabanalan ng buhay at mas malalim na pagsamba sa Kanya. And pag-pray din ho natin ang ating gawain, mismo yung pagsamba, ang lahat ng aspeto nito, lalo na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-pray ho natin ang mga kapatiran na makarating sa church. Pag-pray ho natin ang mga may kinalaman sa programa ng pagsamba, lalo na pag-pray din ho natin ang pangangaral, ang mangangaral ng salita ho ng Panginoon. At lahat ng yon ilapit natin sa Panginoon, and let us come to God through the Lord Jesus Christ with the help of the Holy Spirit, with expectancy. Ibig sabihin, umaasa tayo. Umaasa tayo. Sabi nga ho na ng salita ng Panginoon, sabi ni John, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So let us come boldly, and let us come with confidence sa Panginoon, expecting ang Kanyang pagtugon sa atin hong mga panalangin, sa Kanyang kaparaanan, sa Kanyang kalooban at kapanahunan. So, pag-pray ho natin ang mga bagay na yon. And then also, our online ministries, ang ating time in the Word, maging ang ating prayer meeting ay via online. So, I would like to encourage ang ating mga kapatiran, mamaya, pagkatapos ng ating time in the Word, around 7:10, ganun, ay makasama ho namin kayo sa sama-samang pananalangin, and we will post the link para ho sa FB room, sa atin hong FB group, and also sa mga group chats. And also, kung meron tayong mga kaibigan, kapatiran, you may not be members of JCBC, but you would like to join our prayer
prayer meeting, do send me a message para ipo-forward ko sa inyo yung link. Ano po? So nawa ay magkasama-sama po tayo mamaya. Isa pa ho na paalala ay I'm noticing na medyo nagiging lax na tayo sa mga safety protocols. Huwag ho tayong maging lax sa bagay na ito. Again, when we come to church, wear our face mask, wear our face shield. Mayroon tayong alcohol, hand sanitizing. Let's maintain physical distancing. Yes, ito ay hindi komportable. Yes, ito ay hindi nakakaagaw attention minsan, but pag sumikapan ho natin at maingatan ho natin ang ating sarili, ganun din ang ating mga kapatiran at ang ating mga pamilya. Ano po? So, ang bagong variant ng COVID-19 ay hindi joke. If you are following the news, especially sa ilang mga bansa, particularly the US, they are approaching very, very high numbers. Ano ho? So, pakisama natin ito sa panalangin. And then, let us do also our part na tayo ay mag-ingat. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran na may mga karamdaman. And if you have health prayer request or any prayer request, please, it's either sa group chat ng ladies, sa group chat ng men, or sa youth group chat, post your prayer request para maipag-pray po natin. Ano ho? So, atin hong patuloy itong ilapit sa Panginoon. Also, pag-pray din ho natin at isang kamanggagawa ho natin, hindi pa natin siya naka-fellowship, pero personal ko siyang kakilala, isang mabuting manggagawa ng Panginoon sa San Ildefonso, Bulacan. Brother James Montenegro, pastor po siya doon ng isang Baptist church, and according to the update na natanggap ko, he is critically ill. Meron siyang karamdaman at critical yung kanyang kalagayan. So let us be in prayer for Brother James Montenegro. Ilapit po natin siya sa ating Diyos. Maging iba nating mga kapatiran, sila Sister Amor Reyes, sila Brother Dave Paule, sila si Sister si Mrs. Ganas, ano ho, hindi ko maalala ngayon yung first name ng asawa ni Brother Totoy. Marilyn Ganas, ayun, okay, no? Nandas dulo na ng dila ko, hindi ko ma-pronounce. So, Sister Marilyn Ganas, ilapit ko natin sa panalangin ang kanilang mga kalusugan at patuloy namang ingatan ng Panginoon. Brother Romy Austria, also, ilapit natin sa Panginoon. Okay, so those are our reminders and prayer requests. At nawa ay tayo ho ay magkakasamang lumapit sa Panginoon sa panalangin ngayong oras na ito bago ho tayo tumako sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na namatay, inilibing, muling nabuhay, nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Hindi dahil sa aming sariling katuwiran, hindi dahil sa aming mga nagawa, kundi dahil sa aming Panginoong Hesus, kaya kami ay may paglapit sa iyo. At salamat po sapagkat ang banal na Espiritu, sangayon sa iyong salita, ay aming katuwang namamagitan sa amin, sa aming pananalangin. Ama, tulungan mo kami na patuloy na hanapin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami na patuloy na bigyang papuri ang iyong dakilang pangalan. Lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga planuhin, maging ang aming mga panalangin, nawa ang maging sentro, maging layunin, mithiin, ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ganapin mo po ang kalooban mo, O Panginoon. Ganapin mo po ang kalooban mo sa San Sinukob. Ang nangyayaring pandemic na ito ay alam naming hindi labas sa iyong soberanong kamay. Maging ang iba't iba pang mga bagay na nangyayari sa paligid, awa, Panginoon, ay kalooban mo ay patuloy na mangyari dito sa lupa, sa aming iglesia, sa aming pamilya, sa aming mga personal na buhay bilang iyong mga anak. Nawa ang kalooban mo,
lagi ang mangyayari. O tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging instrumento ng Ebanghelyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa ay aming maisalamin si Kristo. Makita ang katotohanan na Ikaw ay Diyos na mabiyaya, na nagliligtas ng makasalanang kagaya namin. At ito, Panginoon, ay magbigay liwanag, maging kaparaanan na gamitin mo para sa iba. O Panginoon, hiling po namin na patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming iwangi sa aming Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming tulungan sa aming pakikipaglaban sa kasalanan. Gaya ng aming napag-aralan na nakaraang Miyerkules, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay patayin namin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Patawad po, O Diyos, sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po sa mga panahon lalo na malamig ang aming pagmamahal sa iyo. Ama, sa aming pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng liwanag. Hindi ang kaisipan ng tao, kung hindi ang katotohanan mo ang marinig. Sapagkat ang katotohanan mo ang magpapalaya, at ang katotohanan mo ang magpapabanal sa iyong mga mananampalataya. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas. Sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami makalapit. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, buksan po natin ang ating mga Biblia sa isang talata, and we have 4 verses that we go to every time na atin hong sinisimula ng ating pag-aaral sa seryeng ito, Marks of a True Salvation. And this is sinasadya natin para ma-spark muli yung halaga, mabigyan diin muli kung bakit natin ginagawa ang pag-aaral na ito. And that is Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, so if you have your Bibles, please open it to Hebrews chapter 3. At ang talata ho ay verse 12. Verse 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito: Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So, makikita ho natin dito, ilang obserbasyon lang for us to be reminded. There is the command, there is the imperative, may inuutos. Take heed. Ang sabi, mag-ingat, maging mapagbantay, bigyan ng seryosong atensyon. Ibig sabihin, hindi ito dapat baliwalain, hindi ito dapat i-brush off, hindi ito dapat wag lang pansinin, kung hindi, bigyan ng matinding pansin. Take heed, and sino ang sinasabihan? Brethren. So these are believers, a congregation of believers. At ang sabi ho, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. So narito ho ang katotohanan na maaring sa lupon ng mga tunay na mananampalataya, may posibilidad na merong hindi tunay na sumasampalataya. In the congregation of believers, there is the possibility that of the presence of an unbeliever. Pwede mangyari na meron nandoon na hindi pala tunay na Kristiyano. Maaaring nakikibarkada lang. Maaaring nandun lang sa church si crush. Maaaring natulungan siya. Or maaaring papagalitan kasi siya ng magulang niya kapag hindi siya pumunta doon. Or as I've said, natulungan, maaaring may utang na loob doon sa pastor. Or maaaring nakasanayan na lang niya. Na medyo mas type niya yung tugtugin dito. Medyo mas type niya yung paraan ng pangangaral. Pero ang problema ay ito, hindi totoong sumasampalataya. So it is possible na maaaring kasama ng mga Kristiyano, nakakapakinig ng mga solido
matapat na pangangaral ng salita ng Diyos, even maybe busy in the ministry at maaaring ang tingin pa ng iba ay siya'y Kristiyano, pero meron talagang puso na hindi sumasampalataya. At dito ho ang sinabi ng writer ng Hebrews na magiging isa sa mga manifestation nito ay ito, in departing from the living God. So that is apostasy, and that is one of the main themes na ng book of Hebrews, a call against apostasy, paglabanan ang pagtalikod sa pananampalataya. So nandoon, ang punupunto lang ho natin ay pwedeng sa lupon ng mga Kristiyano ay meron pala talagang hindi totoong Kristiyano. And then what should we do? Well, comes the words of Apostle Paul, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. So, nahandoon ang pangangailangan ng pag-iimbestiga, pag-ieksamina, andun ang pangangailangan ng pagsusubok sa sarili kung tayo nga ay tunay na nasa pananampalataya. And that is the very reason why we are doing this study again. And as we have said, 2019, almost the whole year of 2019, ay ito ho ang naging serye ng ating pag-aaral, at inulit ho natin ngayon because this is a much wider platform na pwedeng mapanood ng iba in the future or ma-share sa iba, and I pray and hope na pwede itong nagamitin ito ng Panginoon. And again, this is not para itaas yung ating mga sarili, ako'y sigurado. No. Ang punto rito ay ito, ating siyasatin ng ating mga sarili, and that we may grow in our assurance ng ating kaligtasan. So, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. So, balikan natin mabilis ang ilang mga punto na natapos na ho natin. What are the marks? What are the indispensable marks, mga marka ng tunay na Kristiyano? Number 1, there must be a genuine faith in the true gospel. Totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Pareho ay dapat totoo. Hindi totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, no salvation. Totoong pananampalataya sa maling ebanghelyo, no salvation. So, dapat totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. At kung merong totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, ito'y magdudulot ng pagbabago ng puso, magkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. And as we have seen, kasunod nito, magkakaroon ng pagmamahal sa kapatiran. And very clear sa Scripture, kung hindi mahal ang Diyos, kung hindi nagmamahal sa kapatid, hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Next, merong magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng Kristiyano, and this is the process of sanctification. Magsisimula yung pagbabanal sa Kanya ng Panginoon. So, please take notice, didiinan talaga na ito, yung proseso. Hindi ito naligtas ka, bigla ka ng banal at perpekto at walang kasalanan. No. It is a process na nangyayari sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. And very important, tatlo, it is a process. Number 2, it is the work of God. Number 3, it involves the effort or work of man. Nahandun yung effort natin, nahandun yung gawa natin sa ating kabanalan. We utilize the means of grace na binigay ng Panginoon, like Bible reading, prayer, fellowshipping with the brethren, corporate worship, personal worship, and so on, na binigay ng Panginoon para sa atin hong kalaguan sa pananampalataya. Next, there will be a change in the believer's walk, yung pamumuhay niya. Hindi lang basta yung kabanalan ay meron lang, yung iba alam lang, nagbabago lang yung theology, magbabago din ng paglakad sa kanyang buhay. Ang sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At ano ang indikasyon, ano ang description nito? Who walk not after the flesh but after the Spirit. So those who are in Christ Jesus are described as those who walk after
the Spirit and not after the flesh. Again, dinidin natin lagi, it is not a condition but a description. Number next, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Magkakaroon ng bagong relasyon sa salita ng Diyos. From a rebel to a servant. Dati, rebelde laban sa salita ng Diyos. Ngayon, servant, nagpapailalim, sumusunod, ninanasa ang salita ng Panginoon. And again, it is a process. We grow in this. And dumarating talaga ang time na tinatamad, nagiging busy. Pero iba yung talagang walang pakialam. Actually, hindi lang basta walang pakialam kung hindi rebelde sa salita ho ng Panginoon. So, we grow in this process. Number next, there will be a new relationship with the world. Love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him, sabi ni John. Kung minamahal ang sanlibutan na ito at siya nabubuhay para sa sanlibutan nito, yun yung punto, yun ang laman ng puso niya, yun ang goal niya, the world and things of the world. Well, sabi ng Bible, the love of the Father is not in him, hindi siya tunay na mananampalataya. Hindi pa niya tunay naranasan ang pagmamahal ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon. Number 8, there will be a fellowship with believers. Magkakaroon ng pakikiisa, pakikitipon, pakikisama sa mga kapwa niya tunay na mananampalataya. And doon yung kailangan na maging pag-iingat natin dito. Kapwa niya tunay na mananampalataya. Merong mga nagpapakilalang Kristiyano na talagang napaka-blur ng kanilang linya. Kahit na mga deniers ng gospel or twist, nag-add sa gospel, ay kinikilala nilang kapatid sa Panginoon. Let us be very careful about that. Nevertheless, ito ang punto. Ang totoong Kristiyano pumipisan sa mga kapwa tunay na Kristiyano. Ito ang larawan ng buhay ng isang tunay na Kristiyano o anak ng Diyos sang-ayon sa Biblia. So, Christianity or Christian life is not designed by God to be a lone ranger or to be lived in isolation. Ikaw ay nakabukod, it's just Jesus and me. Sounds very parang martir, it's just Jesus and me. But sasabihin sa iyo ng Panginoong Jesus ayon sa kanyang salita, well, it should be you with the fellow believers, kasama ng mga kapatiran. At isa ho sa napakaganda na tinuro sa atin ng Panginoon from Hebrews chapter 10, which is a very important implication ng katotohanan na si Jesus ang ating tagapagligtas, na si Jesus ang ating tagapamagitan. Pagdating sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another. That is an implication of Christ being our high priest, being our Savior. Nandun yung consideration, giving thought, relationship to, fellowshipping to one another. So, andun yung halaga. Kung ikaw o kung ang isang tao ay nagpapakilalang Kristiyano pero wala siyang pakialam, hindi siya nakikipisan, kasama ng mga kapwa mananampalataya, it's not limited to a particular local church, but it is primarily seen in a particular local church. Makikita ho doon. And we gave evidences, 5 evidences from the scripture, at masyado magiging matagal pag inisa-isa pa ho natin ulit. Number 9. Ayun tayo sa number 9 or maybe number 10 na ho ito. Hindi ko na maalala yung pinakabilang. Ng marka ng pagiging tunay na Kristiyano, there will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Magkakaroon ng pagtindi. Magkakaroon ng mas lalo pang nakikita, mas lalo pang nahahalata, mas lalo pang dumadami, mas lalo pang lumalago na paggawa ng banal na spirito sa kanyang buhay. As we have said, dun sa sanctification, it is a process and it involves the work of God. And God is working in the life of the believers through the Holy Spirit. So, nandoon at ito'y tuloy-tuloy at patuloy na tumitindi. Ika nga sa pangkulay, una ay
Una ay medyo magaang lamang hanggang patingkad na patingkad, patuloy tumitingkad sa buhay ng Kristiyano. Well, sinabi ni Apostol Pablo, puntahan lang natin sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, there are two key passages na gusto kong balikan natin sa bagay ho na ito. Una is in the positive route. Ang sabi ho ni Pablo sa Galatians 5 verse 18, "But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law." Kung pinangungunahan daw ng banal na Espiritu, hindi ka na o wala ka na sa ilalim ng kautusan. At atin hong pinaliwanag yan. Anong ibig sabihin pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ibig sabihin ligtas. Wala na sa ilalim ng kautusan. Anong ibig sabihin? Wala na sa ilalim ng hatol o ng sumpa ng kautusan. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ano ang itsura? Well, ang sabi niya, pagkatapos niya sabihin ng pinangungunahan ng banal na Espiritu, wala na sa ilalim ng kautusan, sinabi niya sa verse 19, 20, 21, ang mga gawa ng laman, the sinful works of the flesh. Pagdating sa verse 22, but the fruit of the Spirit, and we can substitute the word fruit with the word work, the work of the Spirit. Yun yung work ng flesh, and the work of the Spirit, the outworking of the Spirit. Sa buhay ng Kristiyano ito, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, sabi binabasa ko yun, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So anong ipoproduce ng banal na Espiritu? There will be the production and increasing of godly attitude. At napakatindi ng wisdom na sinabi dito ni Apostol Pablo. Listen, hindi lang basta outward actions ang produkto ng banal na Espiritu. Outward actions, madali yan. Kahit hindi Kristiyano, kayang gawin yan. Best example sa New Testament are the Pharisees. They do the outward actions. Ang sabi nga ni Jesus, malapit ang nguso, pero malayo ang puso. And very, very many na mga tao sa paligid natin are very outwardly religious. Is it not that yun yung warning ni Apostol Pablo kay Timothy? Ang sabi niya sa 2 Timothy, in the last days, ito yung mangyayari, having the form of godliness. They have the form of godliness. They may even have the Baptist name, but denying the power thereof. Kagabi ho ay ako ho ay bahagi ng isang online class at ang aming tagapagturo ay nagbigay ng example of a Baptist church. Baptist church. If I remember correctly, nasa Washington, D.C. sa Amerika, Baptist Church. Take note. Number one, they deny the gospel. They deny the Trinity. They have 2 lesbians as their pastors. Mga babaeng pastor na lesbian. And they are very committed to the LGBTQIA++. And these are called Baptist churches. They may have the outward religiosity, pero walang tunay na gawa ng banal na Espiritu sa kanilang kalooban. So narito yung sinabi ni Apostol Pablo, the work of the Spirit, the fruit of the Spirit are godly attitudes. And from those godly attitudes, yun yung magiging pundasyon ng mga godly works, ng mga gawa nila. So, hindi lang basta outward na mga gawa, hindi lang basta mga gawang mabuti na nakikita, kung hindi mga tunay na kabutihan na nag-uugat sa mga attitudes na bunga ng banal na Espiritu. So, isang magandang gawin ho ngayon ay talagang siyasatin natin yung ating sarili. We may be attending church for many years, pero saan nanggagaling yun? Baka mamaya ay nanggagaling lang sa barkada, nanggagaling lang sa, as I've said before, utang na loob, baka nanggagaling lang sa tradisyon, ganito na kami lumaki, pero hindi talaga nanggagaling sa tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo na naggumagawa, nagre-resulta sa pagmamahal, sa pananampalataya, and all these godly attitudes. So, kailangan natin talagang bigyan ng pagsusuri. So, it will
bring forth increasing manifestation of the work of the Spirit, and that is godly attitudes na magre-result sa godly living. Yun ay makikita at patindi ng patindi sa buhay ng isang Kristiyano. Now, on the other side, let us go to Romans chapter 8. Ito yung pinag-aralan natin last time, and ayoko masyado tayo mabag down sa review. Romans chapter 8, verse number 14. So, sinabi ni Pablo sa Romans 5 verse 18, Galatians 5 verse 18, if we are led by the Spirit, you are no longer under the law. That's another way of saying, if you're led by the Spirit, you're saved. Dito naman sa Romans chapter 8 verse 14, ang sabi ni Pablo, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Again, this is Apostle Paul saying the same thing. Kung gaano karami yung pinangunahan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. And we can rightly add yung salita na sila ang mga tunay na anak ng Diyos. At dito naman, paano sinaysay ni Apostol Pablo na makikita ang pangunguna ng banal na Espiritu? Again, hindi through signs and wonders, but particularly ang sabi niya sa verse number 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Dito sinaysay ni Pablo, ano ba ang itsura ng pagiging pinangungunahan ng banal na Espiritu kanina, na de-develop at nag-i-increase ang godly attitude with results to godly living. Dito naman, tumitindi ang pagpatay sa mga nakatahang kasalanan. Ito ang isa sa mga gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Let me just compare it sa isang bahay na maaaring 10 taong bakante at nahandyan na yung mga agiw at nahandyan na yung mga damong ligaw sa paligid, napakadumi, napakabaho. Pag may tumira na doon sa bahay, ay hindi lang basta aalisin yung mga dumi sa dingding, pero tatagpasin niya yung mga damong ligaw. At ganoon din, hindi lang basta dadagdagan ng mabuting gawa ang isang Kristiyano, kundi lilinisin, papatayin ang mga nakatahang kasalanan. At ito ay malinaw na sinabi ni Apostol Pablo. So one of the primary means to know that we are truly saved is that we are striving for holiness by means of mortification of indwelling sins. Isa sa mga marka ng ating pagiging tunay na Kristiyano, kakaroon tayo ng kasiguraduhan ay ito, nandoon ang ating engagement sa pakikipaglaban, sa pagpatay sa mga nakatahang kasalanan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Well, ngayong gabi ay gusto ko lang tulungan tayo, which is kailangan ko rin. Tulungan tayo na mas bigyan ng mas matinding o mas masidihing kagustuhan na patayin ang kasalanan. So we will look at reasons why kill sin. Bakit natin kailangang patayin ang mga nakatahang kasalanan? Well, alam mo natin, may mga tao na nagtatrabaho para sa pera. Bakit nila kailangan ng pera? Bakit nila gusto ng pera? Well, para may mabili. Para may pangbayad sa upa sa bahay, para may pambili ng pagkain, para may pangbayad sa kuryente, para may pag-enroll sa kanilang mga anak, or maaaring meron silang ibang mga rason para hindi magalit yung asawa, para hindi magsumbong sa biyenan, o para may maibigay na pasalubong sa kanilang mga anak. Again, iba't ibang rason na nagtutulak para magsumikap sa trabaho sa kabila ng delikado sa pandemya, kailangan magsumikap sa trabaho dahil kailangan ng pera. Iba't ibang mga rason. So, ngayong gabi gusto ko lang ibigay ang ilang sa mga rason na hopefully God will use sa akin at sa inyo para mas lalo tayong itulak sa mas seryoso and Lord willing, mas consistent and also
increasing sa atin hong pakikibaka o pakikipaglaban sa kasalanan. Let me just paint a picture first. Isang setting. Isang araw, nandun ka kasama ang iyong pamilya sa inyong bahay, sa inyong kwarto, at kayo ay masayang nagkukwentuhan o maaari naglalaro pa. And then biglang sumigaw ang isang miyembro ng pamilya at ang kanyang sinigaw ay hindi magandang isang salita. Ang sabi niya, ahas. Ahas. At nagtakbuhan ang lahat at ikaw bilang maybe padre de pamilya ay isang pangunahing gawain mo ay protektahan ang iyong pamilya at tignan mo. Nakita mo hindi basta ahas kung hindi isang makamandag na ahas, isang ulupong, isang kobra. At maniwala kayo mga kapatid, hindi ka makikipaglaro sa kobra. Hindi mo sasabihin sa iyong pamilya, wala lang yan, huwag niyo pansinin. Ay hindi, okay lang yan, naliit lang. Kung hindi bibigyan mo ng seryosong atensyon, ibabakwit mo ang iyong buong pamilya. Kung hindi ka maaaring, kung hindi mo kaya, tatawag ka ng mga taong may kakayahan para hulihin, kundi man patayin yung ahas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi mo ito tuturing na walang halaga, hindi mabigat o hindi seryoso. Ang layunin ay patayin, hindi hulihin at paglaruan. Hindi ipagtanggol at itago, kung hindi labanan at siguraduhin na hindi makakapinsala. Well, mga kapatid, nais ko lang tayong paalalahanan ng sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa kasalanan mula sa sulat ni Santiago. Sa James chapter 1 verse 13, and this may be familiar words, but I hope kahit na pamilyar na mga salita ay ang katotohanan ito ay gamitin pa rin ng Panginoon sa atin. James chapter 1 verse 13, ang sabi ho, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Simply put, pag dumarating ang tukso sa kasalanan, ay hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon. Pag meron tukso sa babae, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Lord, ikaw kasi, nilagay mo ko doon, o nilagay mo siya doon sa tabi ng opisina ko, kaya ako Hindi natin pwedeng isisi sa Panginoon dahil hindi siya nanunukso at hindi siya matutukso para manukso. At ang sabi ho ng salita ng Panginoon, saan nanggagaling ito? Well, ang sabi, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Nandoon sa sarili. At hindi exempted ng Christianity dito because may nakatahan pa rin kasalanan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 7, that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. There is still sin dwelling in our flesh. Now, again, let me remind you, ang flesh ay hindi masama. The physical flesh in itself ay hindi masama. That is a wrong thinking. Sabi ng salita ng Diyos, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. 1 Corinthians chapter 6, verse number 20, therefore glorify God in your body and in your spirit. So we can use our body. Romans chapter 6, your instruments, your members now ay gawin mong instruments of righteousness. So that is pertaining to our physical body. Gawin nating kagamitan, paglingkod sa Panginoon. So the flesh itself ay hindi masama, pero may nakatahang kasalanan sa ating laman. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. So tuloy natin ang basa sa James chapter 1, verse number 15. Then when lust, so natin ulit sa verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. At ano mangyayari? And sin, when it is finished, bringeth forth death. Brethren, let us be reminded, sin always brings forth death. Ang kasalanan ay laging nagre-resulta
sa kamatayan. Hindi ito pwede, hindi ito dapat paglaruan. Alam niyo po mga kapatid, ang aming anak na si Timmy ay napakalikot. As in, napakalikot. At isa sa mga pinakakabantay-bantayan namin ay yung mga saksakan sa bahay namin. We do all what we can, itinatago namin, harangan namin, nilagyan namin ng takip, lahat na lang, tinitapan and so on and so forth, because we know, kapag nagkamali siya ng tusok, ng dut-dut ng kanyang daliri, saksakan, maaari siyang mamatay. Maaari siyang mapahamak. O mga kapatid, let us be reminded, ang kasalanan ay nakamamatay. Sa mga kapwa ko magulang, at lalo na yung mga magulang na may mga bata, may mga anak na mas matatanda na, oh please, huwag yung baliwalain ang kasalanan sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ay nakamamatay. Oh, sana wag ho natin silang itago doon sa kaisipan na, kasi talagang kabataan. Again, let me remind you, ang kasalanan ay nakamamatay. Brings forth death. So, bakit natin kailangang seryosohin? Kailangan nating patayin ang kasalanan kasi ito ay nakamamatay. It brings forth physical death, and mamaya makikita natin, it brings forth spiritual death. So let us give other reasons. Sabi ho ng salita ng Panginoon, and why we should kill sin. Number one, because God in His holiness and righteousness hates all and every kind of sin. Sapagkat ang Diyos sa kanyang kabanalan at katwiran ay namumuhi na napupuot sa lahat ng mga kasalanan, bawat uri nito. Ang sabi ho ng Psalm 5 verse 4, "For thou art not a God that hath pleasure in wickedness." Ang Diyos ay walang kaluguran. Kahit paano, hindi niya tinitignan ang kasamaan ng positibo. He doesn't have pleasure with sin. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Neither shall evil dwell with thee, the foolish shall not stand in thy sight, thou hatest all workers of iniquity." Hindi nalulugod ang Diyos sa masama. Hindi nalulugod ang Diyos sa gumagawa ng masama. Galit ang Diyos sa lahat ng That reminds me ang isang kataga na namumutawi sa maraming mga Baptist churches. God hates the sin but loves the sinner. At ano ang implied na message doon? He hates the act but not the actor. Hindi yung doer but just the deed. But malinaw sa salita ng Diyos na the foolish shall not stand in thy sight, thou hatest all workers, that the doers of iniquity. God hates. Namumuhi ang Diyos. Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Namumuhi ang Diyos, napupuot ang Diyos laban sa lahat ng kasalanan. So, that's one of the reasons bakit natin kailangan pagsumikapan sa biyaya ng Panginoon na patayin ang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay namumuhi, napupuot dito. Number two, because sin invites the chastisement of God. Ang kasalanan ay nag-iimbita ng pagpalo ng Panginoon. We know the verse, Hebrews chapter 12, if you have your Bibles, Hebrews chapter 12, simulan natin ang pagbasa sa verse 5. Ang sabi, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.
Yes, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay Kristiyano, napatawad na sa ating mga kasalanan, tayo binihisan ng perpektong katuwiran ng Panginoong Kristo at meron tayong siguradong kaligtasan na hindi mawawala kung tayo ay tunay na mananampalataya. Pero, hindi ito nangangahulugan na baliwala sa Diyos ang kasalanan ng ginagawa ng kanyang mga anak. Nandoon ang kanyang pagpalo sa mga minamahal niya, nandoon ang kanyang pagpalo sa mga anak niya na nagkakasala laban sa kanya. So, dapat ito'y magtulak sa atin palayo sa kasalanan. At kung tayo siguro ay nagkaroon ng ugali nung tayo yung mga bata, gagawin ko to. Hindi naman alam ni nanay. Hindi naman malalaman ni tatay. Hindi ako mapapalo. Well, maaaring sa mga magulang natin sa lupa ay pwede nating ilusot ng ganon at tayo ay maaaring makaiwas, pero sa ating Ama sa langit, wala tayong maitatago. Let us hate sin because God hates it. Let us kill sin. Because it invites the chastisement of God. Number 3, patayin natin ang kasalanan sapagkat ito'y umiepekto sa ating pagkakaroon ng malapit na pakikipagtipan sa Panginoon. Another way of saying it, because it affects our fellowship with God. Yung relationship natin sa Panginoon, God is our Father and we are His children, hindi yun mababago, hindi yun masisira kahit anong kasalanan. Pero yung ating relationship sa Panginoon ay napakasensitibo, yung ating pakikipagtipan sa Kanya ay napakasensitibo, na kahit isang maliit na kasalanan lamang ay naaapektuhan ito. Magbigay lang ako ng isang ilustrasyon. Siguro naranasan na ho nating lahat ito. Ikaw ay naglalakad at sa iyong tsinelas or much more sa iyong sapatos ay may pumasok ng maliit na bato. At maniwala ho kayo sa akin, maapektuhan ang paglakad ninyo. Sapagkat nararamdaman nyo yung kabawat hakbang sumusundot, tumutusok. At sa buhay natin bilang Kristiyano, ganun din kung ang kasalanan ay hindi natin paglalabanan at hindi pagsisisihan at hindi papatayin, ito'y patuloy na tutusok at makakaapekto. Makakaapekto to sa ating pananalangin. Ang sabi ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Nakakaapekto ito sa atin hong paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Psalm 50 verse 14, ikaw na nagwawalang bahala sa salita ng Diyos, paano mo ipapangaral ang salita ng Panginoon? Makakaapekto to sa ating pagsamba. Paano tayo sasamba sa Diyos? Ang sabi ni Haring David sa Psalm 15 verse 1, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Sino ang pupunta? Sino ang makakapanatili? Sino ang makakasamba dun sa iyong templo? Yun ang punto. Well, yung namumuhay na may katuwiran. Pero kung sakali na tayo ay ang implikasyon nun, kung hindi tayo namumuhay sa katuwiran, maapektuhan nito ang ating pagsamba sa Panginoon. Again, sin affects our fellowship with God. It affects our prayers, it affects our worship, it affects our ministry. Wala itong mabuting idudulot. Bilisan ho natin. Number 4, as we have pointed out already, sin kills, well, sin destroys. Ang kasalanan ay nagwawasak. Ang kasalanan ay nagwawasak ng mga relasyon, ang kasalanan ay nagwawasak ng relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang, mister sa misis, misis sa mister. Nagwawasak ng mga relasyon sa mga magkakaibigan, magkakapatid, at even sa mga magkakapatiran. Kung ang kasalanan ay hindi paglalabanan, pagtatakpan pa, pagdadahilan pa, ay tatago pa, at hindi pagsisisihan, hindi paglalabanan, at hindi papatayin. Sin destroys. Ang kasalanan ay nagwawasak, hindi lamang sa mga relasyon. Kung hindi, may nagtanong sa akin minsan, Brother Paul, bakit gano'n? Ang grabe, patindi ang mga trahedya, patindi ang mga sakuna pertaining to natural disasters.
Yes, we believe that God is sovereign over these natural disasters, pero sangayon sa salita ng Diyos, in His original creation, before sin, ay wala itong mga, all is good, all is good. But when sin came, ay apektado hindi lamang ang tao, kundi maging ang sannilikha ng Panginoon. The curse is the ground, sabi ng Panginoon. May epekto ito. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope, because the creature itself also hath been delivered from bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now." So, yun yung sinabi ni Apostol Pablo, because of sin, dahil pumasok ang kasalanan, the whole creation is affected by sin. The simple point is this: bakit natin kailangang patayin ng kasalanan? Because sin destroys. Yes, maaari tayong humanap ng mga scientific na dahilan bakit nagkaroon ng AIDS, bakit lumabas ang COVID-19, bakit may cancer, bakit ganyan. Pero in the very root is sin. Kaya nga ho, isa sa mga magandang idudulot kung sakali mang meron tayong mga physical ailments, na mga physical na karamdaman, ay maalalahanin natin na ang pinakaugat nito ay kasalanan, at lalo tayong mamuhi, lalo tayong maging pursigido na patayin ang mga kasalanan. Nawa, ito ho ay magdulot sa atin ng mas malalim na pagnanasa, na ito ay mawasak sa ating mga buhay. Kasi kung hindi natin wawasakin ang kasalanan sa ating buhay, tayo ang wawasakin ng kasalanan. Well, number 5, bakit natin kailangan patayin ang kasalanan? Sapagkat ang kasalanan ay nangaalipin. Ang kasalanan ay nangaalipin. Isa sa mga kilalang form nito ay ang addiction. Na-addict. Nagko-control na ito. Ito na ang nagdidikta. Pwede natin sabihin na addict na tayo kung ito na yung nagdidikta ng ating pamumuhay. Ito na yung nagbibigay ng direksyon. Na addict ka na sa bagay na yun. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron." So yung sinabi ni Pablo, having their conscience seared with a hot iron. Yung kanilang konsensya, manhid na. Yung kanilang, hindi nila ma-identify ang tama at mali. Manhid na. Again, sa maraming mga bagay na nangyayari sa ating paligid, isa sa mga gumulantang sa atin bago magpasko ay yung pagpatay ng isang pulis mag-ina doon sa Tarlac, kung nagkakamali ng tanda. At paano nagawa yun? Paano magagawa yun? And there are just people that their consciences are already seared. Walang bakas halos ng pagsisisi. Maaring hinahanap pa paano makakalusot. Again, sin enslaves. Ang kasalanan ay nang aalipin. Maganda ang sinabi ng isang mangangaral, ang kasalanan ay dadaling ka ng mas malayo kaysa gusto mong puntahan. Ikaw ay pananatilihin ng mas matagal sa gusto mong panahon, at magdudulot sa iyo ng mas malakas na gasto sa gusto mong bayaran. Maari mong piliin ang kasalanan, pero hindi mo mapipili ang consequence nito. Sin destroys, sin enslaves. Kailangan nating patayin ang mga kasalanang nakatahan sa atin. At isa sa napakaganda na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6, which is our 6th point, bakit natin kailangan patayin ng kasalanan? Because we are no longer under obligation to serve it. Tayo ay
Kung tayo na kay Kristo na, tayo namatay kasama ni Kristo, sabi ng Romans chapter 6, tayo ay malaya na. Hindi na tayo alipin sa kasalanan. Hence, we should not serve sin. Dati tayo patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan. Pero ngayon, tayo ay pinalaya na ni Kristo. Ang obligasyon na natin ay sa Panginoon. Romans chapter 8, our obligation now is not to do to follow the flesh, but to live for God. Lumakad sa Espiritu. Sabi nga ni Pablo, Romans 8:12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Hindi tayo alipin. Wala na tayong obligasyon sa kasalanan. Ito ay dapat nating patayin. And lastly, again, we can go on and we can give more na maaaring sub-points ng itong ilan sa mga nakabasa po natin ngayon o binigay natin ngayong gabi. Bakit natin kailangan patayin ng kasalanan? Well, babalikan ho natin yung ating simulan. Kailangan natin patayin ng kasalanan sapagkat pag hindi mo pinatay ang kasalanan, papatayin ka nito. Pag hindi mo pinatay ang kasalanan, papatayin ka nito. Pag ang kasalanan ay inalagaan, kapag ang kasalanan ay itinago, kapag ang kasalanan ay hindi binigyang pansin at patuloy lang na pinaglingkuran at sinunod, it will kill you. Ang sabi ho ng Romans chapter 8, hindi ho tayo matatapos. If you please open your Bible sa Romans chapter 8 and verse number 13. Romans chapter 8 verse 13. For if you live after the flesh, ano ibig sabihin ng live after the flesh? Galatians chapter 5, the works of the flesh pertaining to sins, mga kasalanan, and these are just iba't ibang manifestasyon ng kasalanan. But if you live after the flesh, you follow the dictates of the flesh, you do the wills of the flesh. But if you live after the flesh, ang sabi ni Pablo, ye shall die. Walang exemption. If you're living after the flesh, if you're not mortifying sin, hindi mo pinapatay ang kasalanan, mamamatay ka. And the implication in this verse ay mamamatay ka at mapapahamak ka sa impyerno. Again, ang pagpatay sa kasalanan ay hindi kondisyon para ka pumunta sa langit. Ang pagpatay sa kasalanan ay indikasyon na ikaw ay patungong langit. So kung hindi mo pinapatay ang kasalanan, ito ay indikasyon na hindi ka tunay na Kristiyano at patungo ka sa kapahamakan. You will die and suffer the eternal punishment of your sins. Bakit kailangan patayin ng kasalanan? Kasi papatayin ka nito at dadaling ka nito sa impyerno. Mga kaibigan, hindi biro ang kasalanan. Hindi biro ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Nag-iimbita ito ng palo, ng disiplina ng Panginoon. Nagkakaroon ng pagsira ito sa ating fellowship sa Panginoon. Nahahadlangan ang ating paglilingkod sa Panginoon, ating pananalangin and our fellowship sa Diyos. Sa hindi mananampalataya, ang kasalanan ay papatay sa iyo at dadalhin ka sa impyerno. Maganda ang sinabi ni John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Sinabi ho natin to last time at ito ho natin ulit tatapusin. Ang larawan ng Kristiyano sa Biblia ay hindi larawan ng isang taong perpektong walang kasalanan. Ang larawan ng tao sa Biblia, ang larawan ng totoong Kristiyano sa Biblia ay isang taong nakikipaglaban, nakikipagpatayan sa kasalanang nakatahan sa kanya. Maaaring bugbog, maaaring duguan, pero siya'y patuloy na makikipaglaban sa kasalanan hanggang siya ay pumasok sa kaluwalhatian sa piling ng Panginoon.
So, bakit natin kailangan patayin ang kasalanan? Number 1, sapagkat ang Diyos ay napupuot laban sa kasalanan. Sapagkat ito'y nag-iimbita ng palo ng Diyos. Sapagkat ito'y umeepekto sa ating fellowship sa Panginoon. Sapagkat ang kasalanan ay sumisira. Sapagkat ang kasalanan ay aalipin. Sapagkat ang kasalanan, sapagkat wala na tayong obligasyon, malaya na tayo dito, wala tayong obligasyon magpailalim sa kasalanan. And lastly, pag di mo ito pinatay, papatayin ka nito. Kailangan nating seryosohin. So, let me try to apply it. Una ay sa hindi mananampalataya. Ito ba ang larawan ng buhay mo? Ito ba ang larawan ng buhay mo? Buhay ng pakikipaglaban sa kasalanan. Buhay ng isang aktibo na nilalabanan ng kasalanan at nagsusumikap sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Again, patayin ang kasalanan at lumakad sa kalooban ng Diyos at lumago at makita ang bunga ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Ito ba ang larawan ng iyong buhay? And then, pangalawa, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, walang sapat na rason para manatili kang nakayakap sa kasalanan. At ang tanging paraan para magtagumpay ka ay hindi try harder, no? Ang tanging paraan para magtagumpay ka laban sa kasalanan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis, maghuhugas ng lahat ng kasalanan. Sa pamamagitan lamang niya, merong kapatawaran, merong paglaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Si Jesus lamang ang tanging paraan para magkaroon ng kaligtasan. Kaibigan, kung narito ka ngayon, nakikinig ka, alam mong hindi ka pa Kristiyano, nais kitang tawagin sa isang tunay na pagsisisi at magtiwala ka, sumampalataya ka sa Kanya, namatay, nilibing at muling nabuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, pag tunay kang sumampalataya kay Kristo, makapatawad ang iyong mga kasalanan, bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, maliligtas ka. At panghuling hamon ho sa atin bilang mga Kristiyano, patuloy tayong makipaglaban. Patuloy nating patayin. Ako ay dapat patuloy na magsumikap patayin ang mga nakatahang kasalanan sa akin. At ganun din sa inyo, sa bawat tunay na Kristiyano. Lord willing, next week, Wednesday, we'll give some practical helps, practical guidelines na makakatulong sa atin sa paglaban, sa pagpatay sa nakatahang kasalanan sa atin. Ngayong gabi, I hope we are steered sa mas seryoso, muling napainit sa mas masigasig na pagpatay sa mga nakatahang kasalanan at paglago pa at pag-unlad sa bunga ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Nawa ay patuloy na gamitin ng Diyos ang mga katotohanan na ito na humamon sa ating pananampalataya. Patuloy tayong palaguin at patuloy tayong hubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong mga paalala sa amin kagaya nito. Ay tunay, napakadali naming maging relax. Totoo din, madalas bulag kami sa aming mga sariling kamalian. Napakahusay namin na ipinpoint ang mali sa iba at napakabulag namin sa mga napakalalaking mga pagkukulang at kasalanan sa aming mga buhay. Patawad po, Panginoon. Lord, by your grace, sa liwanag ng iyong salita, turuan at tulungan mo kami na ma-pinpoint
ang mga partikular na mga kasalanang nakatahan sa amin. At sa biyaya mo rin at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tulungan mo kami na gawin ang mga hakbang, ibihis ang katuwiran, magsumikap sa kabanalan, at patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Nawa ang mga bagay na ito ay patuloy magpalalim sa amin, magpatibay sa aming kasiguruhan ng aming kaligtasan. And Lord, ang seryeng ito ng pag-aaral ay ginamit mo para magbigay liwanag sa isang nakikinig na pinakita mo na hindi pa siya tunay na mananampala. Ang mga markang ito ay wala sa kanya. Mahabag ka po. Maging sa mga bata, O Diyos, mahabag ka po. Buksan mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng pananampalataya. Ilapit mo sila kay Kristo. Tulungan mo kami, patuloy na ingatan. Palain mo maging aming panahon ng sama-samang pananalangin. Lahat ng papuri ay mauwi sa dakila mong pangalan. Salamat po. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa bawat isang nakasama sa pag-aaral ngayon. And we'll just wait a few minutes. I will post po yung ating link sa ating FB room para sa ating prayer meeting. God bless po. I love you all and I miss you all and I hope to see you on Sunday. Ingat po tayong lagi.